Hi, Kolma! For today's tutorial, papakita ko sa inyo kung paano gawin itong sad face. So, as you can see, ito ay basic lang and yeah, so let's start! So, syempre, kailangan natin ng tools. So, may gamit ako na headrest dyan para maiwasan natin na ma-deform yung ating head. Kasi makikita nyo yung kanyang face medyo rounded. So, the next, kunin natin yung nose. Alright, so, syempre, gamit pa rin yung hook. Yung hook available sa Bake et al. Ayan, so, meron din naman sa Shopee yung mga generic. Medyo malaki lang siya, unlike nun nandoon sa Bake et al. So, next, kunin natin yung lips. Ayan, so, gamit tayo, syempre, ng ating pointed shaper. And mark lang tayo na makuha natin yung mouth line. Medyo lagyan mo siya ng konting curve na para medyo sad na siya. Okay? And then, gamit tayo ng shaper na rounded. And then, kunin natin yung lower lip. And then, ayan. Ayan. So, yeah, dahan-dahan lang. So, part 1 lang ito. Face lang to. Yung part 2, yung body nito. Next na lang siguro na video. So, siningit ko lang to. Marami akong deadline and ayan. So, buti na lang nagkaroon ako ng time. Medyo ginanahan ako ngayon. So, next, ayan, lalagyan natin siya ng eyes. Yes, black lang siya. So, ito na yung iris niya and then pupil. And then, lagay tayo ng kanyang eyeliner. So, yes, malungkot talaga yung itsura niya. Okay, so, syempre, kung ano yung thickness ng ating eyeliner dito sa left, so kailangan same din siya doon sa ating right. Yes, so kailangan pantay lagi. Ayan. Then, enhance natin yung ating eyeball gamit tayo ng white paint. So, ang gamit ko dito ay white dust. Super white na sugar flare. Yes, available din siya sa Bake et al. Okay, and syempre, gagamit tayo ng fine brush kasi hindi mo siya mapipaint ng maayos kapag yung brush mo ay makapal. Lalo-lalo na, again, kapag yung sa mga eyelashes and eyebrows. So, kailangan natin na manipis yung ating brush. As in, fine talaga siya. Sa eyelashes, lagyan lang natin siya ng konting curve para medyo mas maganda yung ating eyelashes. Ayan. And then, lagay tayo ng konting outline or line dito sa kanyang eyes doon sa ilalim para mas ma-define lang natin yung shape ng kanyang eyes. Okay? So, sa lashes, depende kung gusto nyo ng medyo mas mahaba or medyo madami, pwede nyo naman siyang dagdagan. Make sure lang na hindi siya magmukhang madumi. Okay? And then next, maglagay tayo ng eyebrows. Ang gamit ko dito ay light brown. Again, wag sobrang dark para magmukha lang soft yung ating feature ng ating figure. Yan. So, syempre, yung ating eyebrows dito medyo sad din yung kanyang shape para mas ma-define talaga natin yung feature ng ating sad face na ginagawa. Then next, maglagay tayo ng eyelid. Alright? Okay. So yes, hindi mo yan magagawa kapag hindi maganda yung brush mo. So again, mag-invest kayo sa brush para maganda yung iyong painting. Next, add tayo ng or enhance natin yung ating face para hindi siya magmukhang pale. Ang ginamit ko na pang shade dun sa ating blush on ay Sugar Flare na peach and then ng skin tone. So, minix ko lang siya para magmukha siya natural lang. But then, pwede naman kayong gumamit ng red or pink. Tansyahin nyo lang na hindi siya masobrahan ng kulay. So, then, maglagay tayo ng ears. So, yung ears natin, huwag masyadong malaki. Enough lang doon sa size ng ating head.
mas maliit, mas cute. Medyo cute lang siya. Lalong-lalo na kapag medyo cartoons lang yung gagawin mo. So, yung level niya, ka-level lang siya ng ating eyes. Make sure na hindi siya tataas. Common mistake yun ng mga newbie, yung ears nasa taas na ng eyes. Yung level niya nasa taas ng eyes. So, mali yun. So, again, the level lang siya doon sa ating eyes and then nose. Next, attach natin yung ating hair. So, meron ako ditong round ball na medyo finilat ko lang. Okay, so yung kanyang size, enough lang para matakpan natin yung likod ng ating head. So, dapat yung kanyang thickness, enough lang din doon sa kailangan natin. Huwag sobrang makapal, huwag din naman sobrang manipis. Ito medyo makapal ng konti para medyo mas maganda yung itsura ng aking hair. And then, gamit lang ako ng ating Cerar 304. Favorite ko to. Ayan, so ito yung gagamitin ko para ma-define or malagyan ko ng texture yung ating hair. So, tiyagaan din natin isa-isa para mas maganda yung ating hair at hindi siya magmukhang sabog-sabog. Okay, so kahit hair, kailangan yung attention nyo sa details, kailangan maganda rin. Okay, ayan. Pwede mo rin siyang gamitin yung ating dress din dito. Pero, yeah, mas gusto ko tong parang knife kasi mas manipis siya. Yung mga hibla na nagagawa niya, na nakikreate niya, mas manipis. So, mas gusto ko to pang detail or pang texture sa ating hair. Ayan. Yes, talagang lahat yan lalagyan mo hanggang likod para mas magawa natin siya ng maayos at define yung ating hair. Yeah, ganyan hanggang likod. Ingat lang din na hindi siya ma-deform. Yeah, naalala ko ha, pinatuyo ko muna yung kanyang head. Kapag mga ganito yung style ng ating hair, yung alam mo na hahawakan mo yung head, make sure na medyo na-dry muna siya para hindi mo siya ma-deform. Lalong-lalo na kapag yung face niya ganyan, kasi 'di ba unlike kapag medyo lugay yung hair, okay lang na hindi ka perfect yung head kasi nga madadaya naman siya kapag naglagay ka ng hair strand. Pero kapag ganito yung kanyang hairstyle, so kailangan iset mo muna siya na mag-dry para kahit maglagay ka na maglagay ng mga buhok dyan, kahit hawakan mo ng hawakan, hindi na siya madi-deform, may-maintain mo yung shape ng ating head. Diba? So, yeah. And then, yeah, add tayo ng konting texture doon sa ating hair, doon sa ating buns. Okay, so pwede kang maglagay dyan ng ribbon, pwede din naman na as is na siya na ganyan. So makikita nyo din, naglagay pa ako ng konti pang mga hair strand dyan para lang magmukha siyang buhay. Pero kung happy ka na doon sa unang ginawa natin, good na yun. Pero alam nyo naman ako, pagdating sa detail, medyo masyado akong binibigyan ko talaga siya ng oras para mas maganda. So, ayan. Add tayo pa ng konti dito. Alright. And then, so, ganyan. Mas dinidefine ko talaga siya. Yeah, so, yeah, ayun lang naman. So, I hope na meron kayo natutunan sa ating face tutorial. Again, yung body nito, ini-next ko na lang siya soon. And, yeah. Please share para marami din makakita, and I hope na nagustuhan niyo siya. Thank you so much, and ingat kayo and God bless. Bye!